Amen. Keep making money. Dapat ba yung pinag-uusapan ng mga mananampalataya? Dapat. Sabi po ng pinakamarunong na lalaki sa balat ng lupa, si Solomon, sa Ecclesiastes 10:19, money is the answer for everything. Maaaring isang pagmamalabis or exaggeration, but of course, very, very true. Napakaraming mga pangangailangan, suliranin na natutugunan, nasasagot, nalulutas ng pananalapi. It is not money, but ungodly love for money that is condemned in Scripture. Hindi galit ang Biblia sa pera, ang galit ng Biblia ay sa pag-ibig sa pera na nagiging bunga para or dahilan para tumalikod ang tao sa Diyos at sa kanyang kapwa. Spirituality should not deny money nor money making because money buys many good things and money enables us to maximize the benefits of life. Godly people are to be fruitful money makers and money multipliers. Sa katuroan mismo ng Panginoong Hesus ay napakalinaw niyan. Nung meron siyang pinagkatiwalaan ng mga puhunan, binigyan niya ng iba-ibang dami ng puhunan, at yung nakapagpatubo at nakapagparami sa puhunan ay kanyang kinalugdan, at yung mga walang nagawa at hindi nakapagparami sa ibinigay, binawian pa niya. Matthew 25:28-29. Sabi ng Panginoon, take the talent from him, from that who did not make it more, and give it to the one who has 10 talents. For everyone who has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. Mula mismo sa bibig ng Panginoon, yun daw meron na dadagdagan pa, at yung wala, babawian pa ng konting-konting nasa kanya na nga, kung hindi niya pinaparami, kung hindi niya sinisinop. What is the profile of a good money maker? Ano po ba ang mga katangian ng isang makadiyos na nagpaparami ng pagpapalang ibinibigay sa kanya at ipinagkakatiwala ng Diyos? Mostly, we will get this wisdom from Proverbs 31. A good money maker works with her own hands. Dito ay dinidescribe yung isang babae